Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi! Ako si Antonio. 24 years old, galing ako sa province ng Iloilo. Fresh graduate lang ako at sinusubukan kong makipagsapalaran dito sa Metro Manila. Ayaw sana ng mga magulang ko na pumunta pa ako rito dahil natatakot sila na baka mahirapan ako o mapahamak dahil sa sobrang gulo ng buhay sa syudad. Sabi nila, okay naman na raw yung buhay ko sa probinsya dahil kumikita naman na ako ng maayos. Remote worker ako bilang accounting specialist para sa isang Australian client. Maayos yung sweldo, sapat para mabuhay ng komportable at makatulong sa pamilya. Sa totoo lang, kaya ko nang manatili na lang sa safe at tahimik na buhay sa Iloilo. Pero gusto kong maranasan kung paano ba talaga mabuhay mag-isa sa malaking syudad ng Manila. Gusto kong ma-experience yung mabilis na takbo ng buhay sa Metro Manila. Yung feeling na maglalakad ka sa gabi habang maliwanag ang mga building at busy ang mga tao sa paligid mo. Gusto kong ma-explore yung mga lugar na dati napapanood ko lang online. Gusto kong makilala ang iba't ibang klase ng tao, gumawa ng sarili kong kwento, at matutunang mabuhay ng independent. Pakiramdam ko kasi, may mas malaki pang mundo na naghihintay para sa akin dito sa Manila. At ayokong dumating yung panahon na pagsisihan ko na hindi ko sinubukan habang bata pa ako. I want to see more. I want to experience more. Oo, comfortable ako dito sa province. Tahimik ang buhay at okay naman ang kinikita ko. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko parang limitado lang yung mundo ko rito. Paulit-ulit yung routine, iisa lang halos yung nakikita ko araw-araw at minsan pakiramdam ko hindi na ako nag-grow bilang tao. Limited lang din yung galaw ko. Parang kilala na ng lahat ang isa't isa at kadalasan pare-pareho lang yung mindset ng mga tao. Walang masama doon. Pero gusto ko rin maranasan kung paano mabuhay sa lugar na mas malawak ang opportunities. Mas iba-iba yung tao at mas marami akong matututunan tungkol sa buhay at sa sarili ko. Gusto kong makita kung hanggang saan pa ako kayang dalhin ng sarili kong pangarap. Gusto kong ma-challenge, matuto, magkamali, at mag-grow. Hindi lang tungkol sa pera yung pagpunta ko sa Manila. Mas gusto kong maranasan yung buhay na hindi ko makikita kung mananatili lang ako sa comfort zone ko. Nung una, sobrang natatakot talaga ako at anxious sa magiging desisyon ko. Siyempre, ibang mundo ang papasukin ko. Malayo sa pamilya, bagong environment, bagong mga tao, at walang kasiguraduhan kung ano talaga ang naghihintay sa akin sa Manila. Pero siniguro ko rin na calculated yung bawat galaw ko. Ayokong basta na lang sumugal nang walang backup plan. Gusto ko, kung sakaling magkamali man ako, kaya kong bumangon agad at hindi ako totally mawawala. May ipon akong 200,000 pesos, meron din akong life insurance, at bago pa ako mag-resign sa Australian client ko, siniguro ko muna na may lilipatan na akong trabaho dito sa Manila. Ayokong pumunta rito nang walang kasiguraduhan. Maswerte naman ako kasi natanggap din agad ako sa parehong posisyon na ginagawa ko dati para sa Australian client ko. Under agency nga lang yung setup ng pay. Pero masasabi ko pa rin na maganda yung compensation at enough para masuportahan ko yung sarili ko habang nagsisimula ulit dito sa Metro Manila. Doon ko na-realize na hindi naman pala masamang matakot. Ang importante, marunong kang magplano habang hinahabol mo yung gusto mong buhay. 2 weeks pa lang bago mag-start yung bago kong trabaho sa Manila, bumiyahe na agad ako papunta rito. Gusto ko kasing magkaroon ng sapat na oras para makapag-adjust at maayos ko yung lilipatan ko bago magsimula yung trabaho. Nakahanap ako ng rerentahan sa Zaitan Condominium sa Greenfield. Medyo napaisip pa ako nung una dahil condo siya at alam kong mas mahal kumpara sa normal na apartment o bed space. Pero sabi ko sa sarili ko, minsan kailangan mo ring piliin yung peace of mind at convenience, lalo na kung mag-isa ka sa bagong lugar. At thankfully, masasabi ko namang afford ko siya. Malapit din siya sa city
At malaking advantage na walking distance lang yung magiging work ko sa Ortigas. Hindi ko na kailangan magpakapagod sa mahabang commute araw-araw, lalo na't alam kong stressful ang traffic dito sa Metro Manila. Habang inaayos ko yung mga gamit ko sa kondo, halo-halong emosyon yung nararamdaman ko. Excited, kinakabahan, at minsan parang hindi ko pa rin ma-process na nandito na talaga ako sa Manila, malayo sa comfort zone ko, at nagsisimula ulit ng bagong chapter ng buhay ko. Since 2 weeks pa bago mag-start yung new work ko, nag-explore muna ako dito sa Metro Manila. Ayokong sayangin yung oras ko na nakakulong lang sa kondo. Gusto kong sulitin yung pagkakataon na makakakita ng bagong lugar at makaranas ng mga bagay na hindi ko nagagawa dati sa probinsya. Pumunta ako sa BGC, naglakad-lakad mag-isa habang pinapanood yung mga ilaw ng mga building at yung dami ng tao sa paligid. Ang sarap lang sa pakiramdam na parang ang daming possibilities sa buhay kapag nasa malaking syudad ka. Pero isa sa pinaka hindi ko makakalimutan, yung first time kong umakyat ng bundok. Nag-solo joiner ako kahit sobrang kinakabahan ako nung una dahil wala akong kakilala. Iniisip ko pa nga nun baka ma-out of place ako. Pero surprisingly, ang dali kong nakaklose yung mga nakasama ko. Habang paakyat kami, nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nagtutulungan kapag may mahirap na trail. Parang kahit first time namin magkikita, ang gaan agad ng connection. At noong nasa taas na ako ng bundok, habang pinapanood ko yung sobrang gandang view at yung dagat ng ulap sa harapan ko, bigla akong natahimik. Parang doon ko unang naramdaman kung gaano pala kalawak yung mundo. Doon ko na-realize na ang dami ko pa palang hindi nakikita, hindi nararating, at hindi na-e-experience. Para akong nabuhay sa maliit na kahon noon, akala ko sapat na yung nakasanayan kong buhay. Pero habang nakatayo ako roon sa taas ng bundok, pakiramdam ko mas lumawak din yung pananaw ko sa buhay. Napaisip ako, na buti na lang talaga nagdesisyon akong umalis sa comfort zone ko at sumubok mag-explore sa Manila. Tapos unti-unti, bumuo rin ako ng sarili kong routine dito sa Manila. Ayokong puro trabaho at gala lang. Gusto ko rin alagaan yung sarili ko at magkaroon ng balance yung buhay ko. Tuwing hapon, nagjo-jogging ako sa Greenfield. Noong una, simpleng lakad-lakad lang talaga para ma-explore ko yung paligid. Pero habang tumatagal, naging parte ng araw ko ang pag-jogging. One time habang nagjo-jogging ako sa Greenfield, madaling araw na yon. Meron akong nakasabay na isang lalaki. Madalas ko na rin siyang nakakasabay dati habang tumatakbo. Nagkakasalubong kami minsan sa pagtakbo pero deadma lang kami sa isa't isa. Pero iba yung gabing iyon. Dahil madaling araw na halos kaming dalawa na lang yung natitira sa jogging path. Ramdam ko yung malamig na hangin habang patuloy akong tumatakbo. Hanggang sa napagod ako at nagpahinga muna. Umupo ako sa isang malaking bato sa ilalim ng puno para magpahinga. Makalipas ang ilang segundo, napansin ko na umupo rin siya malapit sa akin. Tahimik lang kami pareho. Ang maririnig mo lang yung tunog ng hangin at hingal naming dalawa galing sa pagtakbo. Tapos nung napalingon ako sa kanya, doon ko napansin na nakatingin na pala siya sa akin. Hindi siya agad umiwas ng tingin. Nakipagtitigan siya sa akin habang tahimik yung paligid. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may kakaibang tension sa pagitan naming dalawa nung mga sandaling iyon. Lumapit siya sa akin at biglang umupo sa tabi ko. Medyo nagulat pa ako dahil hindi ko naman inaasahan na kakausapin niya ako. Sa dami ng beses na nagkasabay kami sa pagjo-jogging, ngayon lang kami magkakaroon ng interaction. "Hi, anong trip mo?" Tanong niya. Napatawa ako ng bahagya dahil medyo random yung tanong niya. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko. Medyo naguguluhan ako. Like, bakit gising ka pa at nagjo-jogging ng madaling araw? Sagot niya habang nakatingin lang sa harapan. Hindi ako makatulog minsan. Saka mas gusto ko yung tahimik. Konti lang tao. Sagot ko. Same. By the way, I'm Emmanuel. Sabi niya, tapos inabot niya yung kamay niya para makipagkilala sa akin. I'm Antonio.
Sagot ko, tapos kinuha ko yung kamay niya. Napansin ko na parang ang tagal niyang bitawan yung kamay ko. Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. At ako naman, hindi rin agad nakaimik pero binitawan ko agad yung kamay niya. Tapos nagsalita ulit siya. Pumapatol ka ba sa lalaki? Tanong niya at medyo nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko expected na magiging diretsahan siya ng ganon. Napatawa ako ng mahina dahil hindi ko alam kung paano sasagot agad. Ang random mo naman, sabi ko. Ako kasi pumapatol ako sa lalaki. Pwede ako sa babae. Pwede din ako sa lalaki, sabi niya. Saglit akong natahimik pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi dahil ginajudge ko siya. Mas nagulat lang talaga ako sa pagiging prangka niya. Parang wala siyang takot sabihin kung sino siya at kung ano yung gusto niya. Tapos nagsalita ulit siya. I find you attractive. So, I'm interested in you, sabi niya. Parang biglang uminit yung pakiramdam ko kahit malamig yung hangin ng madaling araw. Hindi ko alam kung anong isasagot ko dahil sobrang unexpected ng pagiging straightforward niya. Hindi siya mukhang nagbibiro. Kalma lang yung mukha niya pero seryoso yung tingin niya. Grabe ka naman. Ang bilis mo. Hindi pa nga kita kilala. Hindi mo nga ako kilala. Sagot ko na medyo natatawa pa. Ganito ba yung mga tao sa Manila? Straightforward? Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano magre-react dahil first time ko maka-encounter ng taong ganoon. Ka-confident magsabi ng nararamdaman niya. May side din naman ako na attracted sa kapwa lalaki. Pero matagal ko nang tinatago yung part na yon ng sarili ko. Hindi ako sanay mag-entertain o magpalapit ng kahit sino. Siguro dahil lumaki ako sa lugar na maraming judgment at maraming opinion ng tao sa buhay mo. Pero habang nakaupo ako sa tabi ni Emmanuel, hindi ko maikakaila sa sarili ko na attractive talaga siya. Gwapo siya. Malinis tignan. Matangkad. Maputi tapos chinito. At halatang maganda yung build ng katawan niya. Kahit pawis galing sa pagjo-jogging, maayos pa rin siyang tingnan. At habang nagsasalita siya, lalo kong napapansin yung confidence niya. Yung tipong alam niya kung sino siya at hindi siya nahihiya doon. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko siyang sabayan. Gusto kong sumakay sa energy niya at maging kasing gaan niya magsalita. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ako sanay sa ganitong situation. Eddie, kilalanin mo ako. Gusto mo bang sumama sa kondo ko? Diyan lang ako malapit sa Fame Residence. Tanong niya, habang kalmado lang yung boses niya. Saglit akong natahimik pagkatapos niyang sabihin yon. Pero ang totoo, curious din ako. Kasi naramdaman ko na tumitigas na yung junjun ko. Tapos nagsalita ulit siya. Ang tigas na yan oh. Tara natutulungan kita dyan. Sabi niya, tapos bigla siyang natawa. Medyo nailang ako nang mapansin niya. And to make the story short, tumama ako sa kondo niya. Meron nangyari sa aming dalawa. At doon nagsimula yung pagkakakilala ko kay Emmanuel. First time ko maka-experience ng kapwa ko lalaki at hindi ko makakalimutan yun. Si Emmanuel yung first ko sa bembangan na lalaki. Ang dami agad nangyari sa akin dito sa Manila. Parang ilang linggo pa lang ako rito pero pakiramdam ko sobrang dami ko nang na-experience kumpara sa ilang taon kong pananatili sa probinsya. Nakapag-adjust ako mag-isa, nakahanap ng bagong routine, nakapag-explore ng iba't ibang lugar, nakilala yung iba't ibang klase ng tao, at higit sa lahat, parang mas nakilala ko rin yung sarili ko. Sa bago kong trabaho, masasabi kong naging okay naman agad yung adjustment ko. Mabait yung mga tao sa office, at hindi toxic yung environment, bagay na sobrang importante para sa akin lalo na't bagong salta lang ako sa Manila. Mabait yung client na napunta sa akin. Australian client pa rin hawak ko kaya medyo familiar na ako sa setup at workflow. Hindi ako masyadong nahirapan mag-adjust sa trabaho dahil parang dala ko rin yung experience ko sa previous work ko. Day shift din pala ako since Australian account yung hawak namin. Kaya gusto ko yung routine ko araw-araw. Gigising ako ng maaga, papasok sa trabaho, tapos pag-uwi ng hapon, diretso jogging agad ako sa Greenfield. Doon ko na-realize na kahit mag-isa ako dito sa Manila,
Unti-unti ko nang nabubuo yung buhay na gusto ko para sa sarili ko. May maayos akong trabaho, may sariling routine, nakakapag-explore ako, at may freedom akong gawin yung mga bagay na gusto ko. At minsan habang nagjo-jogging ako sa hapon at pinapanood yung mga ilaw ng city habang palubog yung araw, napapangiti na lang ako. Kasi dati, iniisip ko lang kung kakayanin ko bang magsimula dito sa Manila. Ngayon, pakiramdam ko unti-unti ko nang nahahanap yung sarili ko rito. Tuwing hapon, madalas na kaming mag-jogging ni Emmanuel sa Greenfield. Parang naging parte na siya ng routine ko dito sa Manila nang hindi ko namamalayan. Hindi ko talaga expected na may makikilala akong katulad niya. Sa unang tingin kasi, akala ko puro confidence at kalokohan lang siya. Pero habang mas tumatagal kaming magkasama, mas nakikita ko yung ibang side niya. Mabait naman siya. Cool, kasama. Ang dali niyang pakisamahan at hindi na uubusan ng kwento. Pero medyo pilyo talaga siya minsan. Mahilig mang-asar at madalas niya akong kulitin lalo na kapag nahihiya ako o hindi ko masabayan yung pagiging straightforward niya. At dahil magkalapit lang kami ng tinitirhan, madalas din kaming magkita. Minsan after jogging, kakain kami sa labas. Minsan tambay lang sa kondo ko or sa kondo niya para magbembangan kami. Palagi kami nagbebembangan hanggang sa dumating yung point na parang naging normal na lang sa amin yung setup namin. Naging bembang body kaming dalawa. Walang label, walang expectations, pareho lang kaming nag-i-enjoy sa company ng isa't isa. Ayoko rin naman talagang magjowa pa. Pakiramdam ko kasi marami pa akong gustong gawin sa buhay. Gusto ko pang mag-explore, mag-ipon, mag-grow sa career, at mas kilalanin pa yung sarili ko. Para sa akin dati, parang distraction lang yung relationship lalo na kung hindi ka pa fully ready. Ganun din si Emmanuel. Sabi niya, self-love muna raw siya at focus sa career. Kakagaling lang din niya sa breakup noon. Halos 2 years sila ng ex-boyfriend niya, kaya ramdam ko minsan na may part pa rin sa kanya na pagod sa commitment at sa emotional stress ng relationship. Kaya naging okay sa amin yung setup namin. Walang label, walang pilitan, walang obligations. Magkasama kami kapag gusto namin magkita. Magkausap kapag free pareho. At kapag gusto lang namin ng tahimik na company ng isa't isa, nandyan kami para sa isa't isa. At sa totoo lang, kontento naman ako noong una sa setup namin. Pero minsan, hindi sumusunod yung emosyon sa napagkakasunduan. Habang tumatagal, napapansin ko na hinahanap-hanap ko na si Emmanuel. Kapag hindi kami nagkikita ng ilang araw, parang may kulang sa routine ko. Kapag may ikinukwento siyang ibang tao o ibang lakad niya, may kakaibang pakiramdam akong hindi ko ma-explain. Napipikon ako or naiinis kapag may ibang tao siya nakasama. At doon ako nagsimulang kabahan. Kasi pakiramdam ko, unti-unti akong nahuhulog sa taong sinabi ko na hindi ko jojowain. One time, nakaupo lang ako sa kama ni Emmanuel. Kakatapos lang naming magbembem. Nakaupo siya sa gilid habang nag-aayos ng damit at ako naman, tahimik lang na nakatingin sa kanya. Hindi ko na malaya na ang tagal ko na pala siyang tinititigan. Nakita niya ako na nakatingin tapos bigla niya akong sinita. Baka malusaw ako sa tingin mo, sabi niya sabay tawa. Baliw, sagot ko. Naku Antonio, baka nai-inlove ka na sa akin ah. Hindi pwede yan. Sabi niya tapos tumawa siya ng malakas. Ulol mo. I will never fall in love with you. Bembang body lang tayo. Sagot ko. Good. Buti alam mo. Sabi niya. Tapos lumapit siya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Nung lumabas ako sa kondo niya, I tried to act normal. Tahimik lang akong naglakad palabas ng unit niya. Pero pagkapasok ko sa elevator at pagsara ng pinto, doon ko na hindi napigilan yung sarili ko. Bigla na lang tumulo yung luha ko. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Umiiyak ako kasi mahal ko na siya. Umiiyak ako kasi alam ko na hindi siya seryoso sa akin. Nabembang body lang ako para sa kanya. I fell in love with someone na alam kong hindi magiging seryoso sa nararamdaman ko. At siguro, iyon yung pinakamasakit sa lahat.
Hindi dahil niloko niya ako. Hindi dahil pinaasa niya ako. Kundi dahil mula pa lang sa simula, malinaw na yung usapan namin. Walang commitment, walang label, walang seryosohan. Tapos nung pagdating ko sa kondo ko, diretso lang akong humiga sa kama. Tahimik yung buong unit pero ang ingay ng isip ko. Maya-maya, biglang umilaw yung phone ko. May chat galing kay Emmanuel. I'm so sorry. I don't know how to tell you. Hindi ko kaya pero nagkabalikan na kami ng ex-boyfriend ko kahapon. And sasabihin ko sana sa'yo kanina, pero hindi ko kaya. Wala akong lakas ng loob. Hindi ko kayang sabihin sa'yo ng harapan. So I think wag na muna tayong magkita. And masaya ako na nakilala kita. I hope one day you find someone na mamahalin mo ng totoo at mamahalin ka. Sabi niya sa chat. Tumulo na naman yung luha ko. Paulit-ulit kong binasa yung message niya. Parang biglang nanlamig yung buong katawan ko habang nakatitig sa screen ng phone ko. Doon ko na-realize na habang ako nahuhulog pa lang, siya pala, bumabalik na sa taong matagal na niyang mahal. Umiyak lang ako ng umiyak habang yakap-yakap ko yung unan ko sa kama. Ang sakit-sakit. At mas masakit kasi alam ko naman sa sarili ko na wala talaga akong karapatan kay Emmanuel. Hindi naman niya ako boyfriend, hindi niya ako pinangakuan, hindi niya sinabi na mamahalin niya ako. Malinaw yung expectation sa amin na dalawa. Nabembang body lang kami. Pero bakit ganito kasakit? Habang naiisip ko yung mga hapon na magkasama kaming nagjo-jogging, yung mga tawanan namin, yung mga simpleng sandali na magkatabi lang kami sa kondo niya. Doon lalo akong nadudurog. At doon ko unang naranasan yung klase ng heartbreak na kahit walang label, parang winasak pa rin buong pagkatao ko. Nagpunta ako sa Manila para mag-explore. Gusto kong makakita ng bagong mundo, makaranas ng bagong buhay, at makilala yung sarili ko sa labas ng comfort zone ko. Hindi ko expected na kasama pala doon yung masaktan ng ganito. Bakit may kasamang sakit yung hinahanap kong bagong experience? Akala ko adventure lang. Akala ko freedom lang. Akala ko puro excitement at bagong memories lang yung makukuha ko rito sa Manila. Pero doon ko na-realize na habang mas lumalawak yung mundong ginagalawan mo, mas nagiging vulnerable ka rin pala. Mas marami kang makikilalang tao. Mas marami kang mararamdaman. At minsan, kahit hindi mo gusto, may mga taong darating para turuan ka kung paano masaktan. Hindi ko alam na sa paghahanap ko ng mga bagong experience, hindi lang pala saya at excitement yung mararanasan ko. Hindi ko alam na habang ine-explore ko yung bagong mundo dito sa Manila, unti-unti ring matututo yung puso ko kung paano masaktan at mawasak. Akala ko kasi kapag umalis ka sa comfort zone mo, puro growth lang yung kapalit. Hindi ko alam na kasama rin pala doon yung mga gabing iiyak ka mag-isa sa kondo mo habang pilit mong inuunawa kung bakit sobrang sakit ng isang bagay na wala ka namang karapatan hingin. At ang masakit pa, wala naman talagang mali sa ginawa ni Emmanuel. Hindi niya ako niloko. Hindi niya ako pinaasa. Hindi siya nagsinungaling. Nagkataon lang na nahulog ako sa taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Minsan pala, hindi lang mundo yung lumalawak kapag nag-e-explore ka. Pati yung kapasidad mong masaktan, lumalawak din. I'm trying to move on from Emmanuel. I'm trying to move on from someone who was never really mine in the first place. Pero kakayanin ko. Hindi naman hihinto ang buhay ko dahil lang nasaktan ako. Siguro parte lang talaga ito ng journey ko. Parte ng paglabas ko sa comfort zone ko. Parte ng pagkilala ko sa sarili ko at sa mas malaking mundong gusto kong makita. Kaya para sa mga taong katulad ko na gustong mag-explore, gustong umalis sa nakasanayang buhay, at gustong makita kung gaano kalawak ang mundo, ihanda ninyo hindi lang ang pera ninyo o lakas ng loob ninyo, ihanda rin ninyo ang mga puso ninyo. Kasi habang mas lumalawak yung mundong ginagalawan ninyo, mas marami rin kayong taong makikilala. May mga taong magpapasaya sa inyo. May mga taong magpaparamdam na buhay kayo. Pero minsan, may mga tao ring darating para turuan kayo kung paano masaktan.
At kahit masakit, huwag kayong matakot magmahal at maramdaman lahat ng emosyon na dala ng buhay. Kasi doon ninyo mas makikilala ang sarili ninyo. One day, marirealize ninyo na hindi sayang ang mga taong dumaan sa buhay ninyo kahit hindi sila yung nakatuluyan ninyo. Dahil bawat isa sa kanila, may itinuro tungkol sa pagmamahal, sa buhay, at sa kung gaano kalalim kayong magmahal. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.